Nasa opisina ako at kasalukuyan nagpapahinga. Katatapos ko lang mananghalian. I decided to check on my emails. I was surprised to find the message from an unfamiliar email address. Buburahin ko na sana iyon dahil baka ma-junk mail lang yon, pero na-curious ako dahil ang subject ay mission accomplished. When I opened the message, I was stunned with what I read. Ang sabi ng sender ay basahin ko raw mabuti ang lahat ng nakasulat doon. Gusto raw niyang malaman ang lahat na nakasulat roon. At gusto niyang manatiling anonymous para maprotektahan niya ang sarili. Inside the message were all the correspondence of Steph and one person named GSP101. Nakadetalye sa email na iyon ang kung ano at paano pinlano ni Steph na paghiwalayin kami ni Vienne. How she ruined my life. I knew it was authentic when I saw the office email address Steph used. May naka-attach din ng mga litrato namin roon. Nanghina ako pagkakita sa mga yon. Naroon ang mga litratong ipinakita sa akin ni Vienne. Ang iba roon ay halatang dinoktor lamang. They were intimate photos of me and Ralph locked in a kiss. Hindi totoo ang mga iyon dahil walang nangyaring ganun sa amin ni Ralph. Now I knew why Vienne was already really determined to end everything between us. These photos totally incriminate me. Kahit sino makakita ng mga larawang iyon ay iisipin na niloloko ko talaga si Vienne. I read one of the messages. Mission accomplished. I've already sent pictures to Vienne. Hopefully, he will think it's all authentic. Na niloloko siya ng girlfriend niya. Congrats, Steph. It looks like everything is working according to your plan. I know you'll get back together in no time. And another email said Steph would ruin my career. Doon ko rin nalaman na ang marketing proposal na ginawa ko na sinabi niyang babaguhin niya ay ipinasa niya sa board na wala siyang binago roon. Pero hindi niya sinabi na ako ang gumawa nun. She passed the proposal as her own and didn't give me any credit for the work I put into it. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya yon. Nanginginig na ipinagpatuloy ko ang pagbabasa sa email. I never thought she could be so mean. Matagal na pala silang break ng American boyfriend niya. Bago pa man siya umuwi sa Pilipinas ay hiwalay na sila. Marahil ay sinabi lang niya iyon para hindi siya pagdudahan ni Vienne. I knew I needed to control my emotions. Ayoko muna siyang kumprontahin. I needed to be methodical about the situation. Hindi ako dapat maging padalos-dalos sa mga susunod na hakbang ko. I wanted to take her by surprise. Because now, I had the upper hand. Ang laki talaga ng pasasalamat ko sa kung sino man nagpadala sa akin ng email na yon. Soon, I would be vindicated. I set the wheels in motion. Hinihintay ko lang na dumating ang balita kay Steph at kumprontahin niya ako para magkaalaman na kami. I was not really confrontational person, but this time, I knew I had to stand my ground. Hindi ko hahayaang tatapak-tapakan ako ng kahit sino, lalo na't alam kong hindi ko dapat maranasan ng ganong treatment. Inuna ko ang pagsasubmit ng report sa HR department at sinuportahan ko ng mga ebidensya ang mga paratang ko kay Steph. I even got a hold of marketing proposal from the CEO's secretary. Doon ko napatunayan na talagang ninakaw niya ang marketing proposal na pinaghirapan ko. They were really shocked to find out Steph would do such a thing. But they said they would still investigate the matter much further. Sumang-ayon din ako sa mungkahi nila dahil gusto ko ring malaman ang punot dulo ng lahat ng to. Business as usual ako kapag kaharap ko si Steph. Ipinapakita ko sa kanya na walang nabago sa pakikitungo ko sa kanya. Even if I was seething in anger, I still wouldn't show it in front of her. Noon ko lang napatunayan na magaling pala akong artista kung kinakailangan. Sumagot ako sa nag-email sa akin ng mga correspondence ni Steph. Itinatanong ko kung sino siya. Isang maikling sagot lang ang natanggap ko. Isa lang daw siyang concerned person at huwag ko na raw alamin ang pagkakatao niya. Ang mahalaga ay natulungan niya akong malinis ang pangalan ko. Hindi na ako nag-usisa pa. If he or she wanted to remain anonymous, then I should respect that. Nagpapasalamat na lang ako na ginawa niya yon.
Dumating ang araw ng pagtutuos namin ni Steph. We were both summoned to the boardroom. Kung ako ay may idea na sa magiging agenda namin, siya ay mukhang clueless pa rin. Although I still didn't know what the outcome would be, I was hoping it would be in my favor. After all, ako nadedehado. Naroon ang CEO namin na Mr. Alfredo Fernandez. Kasama niya ang assistant niya. Nandun din ang HR manager na si Miss Letty Gonzaga. Pinaupo nila kami at pagkatapos ng maikling batian ay nagsimula na magsalita si Mr. Fernandez. Steph, it has come to our attention that the marketing proposal you submitted as your own work is not really your idea, but Miss Lily Salvador's. Is that true? Diretsong tanong nito. Tumingin ako kay Steph. Bigla siyang namutla. Hindi agad siya nakaimik. But being the consummate, convincing bitch that she was, I knew she had an answer already to defend herself. Siguro naisip din niya na darating ang pagkakataong yon. You must be mistaken, sir. The marketing proposal I submitted to you was my idea. Miss Salvador just put some inputs to it. The only mistake I might have done is that I didn't include her name on the proposal. Depensa niya sa sarili. Steph, Lily has submitted evidence that would prove otherwise. She also gave us the original disc and some paperwork she had done that would prove she was the one who made the proposal. He handed her the pieces of evidence we all gathered. Inimbestigahan na rin namin ikaw. And I must say, I'm really disappointed in your work ethics. I believe this is not the first time you did something like this. In your previous jobs, you also stole ideas from your subordinates and passed them as your own. I'm giving you a warning. Clear up this mess and make sure Miss Salvador would be given credits or else you're fired. Napatungo siya. Wala na siyang lusot. Hindi na siya sumagot. Bagkus ay tahimik na lang. Kung may gagawin kang kalokohan, huwag mong gagamitin ang ating kumpanya. Nakarating din sa kaalaman ko tungkol sa mga personal attacks mo sa assistant mo. Ikaw raw ang dahilan ng paghiwalay nilang boyfriend niya. Steph was about to speak up when Mr. Fernandez interrupted her. Don't dare deny it, Steph. We also have the evidence regarding that matter. I'm really disappointed. Mataas ang expectation ko sa'yo, pero sinira mo yon dahil sa maling pag-uugali mo. Umiiling-iling siya. Then he turned to me. Miss Salvador, thank you for bringing this matter to our attention. Nais kong ipaalam sa iyo na simula sa araw na ito ay ina-appoint kita bilang executive assistant ng executive vice president ng ating kumpanya. Nilitian niya ako. Nabigla ako sa ibinalita niya. Hindi ko inaasahan na bibigyan ako ng ganoong kagandang oportunidad. Isang malaking karangalan niyon para sa akin. Hindi biro maging assistant ng EVP, kaya talagang pagbubutihin ko ang pagkataong at pagkakataong iyon. Napatingin ako kay Steph. Hindi siya makatingin sa akin. Alam kong hindi pa tapos ang laban namin. Sigurado akong palabas namin ng boardroom ay kukomprontahin niya ako. Pero hindi ko siya uurungan dahil bistado na ng lahat ang totoong pagkatao niya. Inaayos ko na mga gamit ko. Kailangan ko na kasi makalipat sa bagong work area ko. Bago ako umakyat para pumunta sa opisina ng EVP, ay kumatok muna ako sa kwarto ni Steph. She reluctantly let me in. Tumayo ako sa harap niya. I guess this is goodbye, Steph. I can say it was a pleasure working with you, but I can say it was really an eye-opener. Ha? Akala mo, nanalo ko na dahil sa ginawa mo sa akin? Ito lang masasabi ko sa'yo. Nagtagumpay ka man sa trabaho, ay hindi mo naman mababawi si Vian. He's mine and you can take him away from me. Galit na pahayag niya. Fine, iyon lang talaga ang gusto mo, di ba? Ang bawiin si Vian. Pero ito rin lang masasabi ko sa'yo. Makuha mo man siya ngayon, ay tiyak na lalabas din ang lahat ng ginawa mo sa aming dalawa. Huwag ka mag-alala, dahil hindi sa akin manggagaling yon. Nagawa mong doktorin ng mga litratong kasama ko si Ralph at talagang nag-exert ka pa ng effort. Para lang masundan ako sa mga lakad ko. Bilib din naman ako sa'yo. Sarkastikong sabi ko.
Tapos ka na? Galit na sabi niya. Hindi pa. Ang galing mo talaga at napabilib mo si Vian na concern ka sa kanya at may nobyo ka na pala. Iyon pala, kasama lahat ng yun sa mga plano mo. But you know what? Mukhang sa pagkakataong ito ay ikaw ang gumagawa ng sarili mong hukay. Peke pala lahat ng litratong yon. Hindi magtatagal at malalaman ng lahat ng ginagawa mo. Ewan ko lang kung may mukha ka pang ihaharap sa mga tao. Kung inaakala mo na ginagawa mo ito para bumalik sa akin si Vian, nagkakamali ka. Ang gusto ko lang ay makita ng lahat kung anong klaseng tao ka. Adios. Sana'y magawa mong pag-isipan ang lahat ng ginagawa mo. Lumabas ako ng opisina. Natigilan ako pagkakita ko nakatayo roon si Vian. Hindi ko alam kung narinig niya ang usapan namin ni Steph. Para sa akin ay hindi na mahalaga iyon. He made his choice because he thought I betrayed him. Hindi ko rin siya masisisi dahil pangit talaga nakita niya sa mga litrato. Ang masakit lang sa akin ay ang pagkampi niya kay Steph. Hahawakan sana niya ako pero umiwas ako at nilagpasan ko siya. As far as I was concerned, wala na akong pakalam sa kanya. Bahala na rin sila magtuos ni Steph. Kinagabihan ay tinawagan ako ni Vian. I just couldn't find the courage to talk to him soon. He just texted me and told me how sorry he was and he was hoping we could talk. Hindi muna ako nag-reply. Darating din na siguro ang oras na mahaharap ko rin siya, pero hindi pa ngayon. Masyado pang emosyonal at baka masumbatan ko lang siya. Hindi magtatagal at maghihilom din ang mga sugat sa aming mga puso. Eventually, we would be able to talk again. Hahayaan ko muna siyang magmuni-muni. Kailangan muna namin ng kapwa mag-isip. Saka namin malalaman kung mayroon pang pag-asa na magkaayos kami. Dumating ang araw ng kasal ni Gwen at Pao. I was a nervous wreck. Iyon ang unang pagkakataon na makikita kong muli si Vian. Nag-resign na rin si Steph sa trabaho at paalis na siya ng bansa. Hindi ko rin alam kung ano ang kinahinatnan nila ni Vian dahil hindi ako nagtatanong sa barkada at hindi rin sila nagboboluntaryo magkwento. Hindi ko alam kung paano magre-react sa harap ni Vian at kung paano hindi masisira ang pagkanta ko. Aaminin ko na hindi pa ako nakaka-recover sa paghiwalay namin. Pero hindi na ako umaasang magkaka-reconcile kami. Medyo nagising na rin ako sa katotohanan tungkol sa pakikipagrelasyon. Dapat lahat ng babae matuto ng tumayo sa sariling mga paa niya at hindi iasa mga kaligayahan sa isang lalaki. Dahil kahit ano ang gawin ng babae para hindi mawala sa kanyang lalaking mahal niya, kung ang lalaki ang may ayaw at gustong kumawala, ay wala siya magagawa. Ganon talaga ang buhay. Basta ngayon ay na-appreciate ko na ang aking trabaho. Mas naging focus na rin ako. And for now, that was more than enough. Magsisimula ng magmarcha ang buong entourage. Nakapwesto na kami ni Jonah sa pwesto ng choir kasama ng organista. Kaagad kong nakita si Vian na nakasuot ng tuxedo. My heart gave a leap at the sight of him. He was looking devilishly handsome in his formal attire. Habang nagmamarcha siya, ay diretso lang ang tingin niya hanggang sa umabot siya sa altar. Tumingin siya sa akin at saglit kami nagkatitigan. He gave me a slight smile and I tersely nodded at him. Then he went to his seat as I prepared myself to sing. Medyo nako-conscious na ako sa aking kinatatayuan. Alam kong mapapako ang tingin sa amin ng buong barkada ngayong gabi at hindi ko alam kung paano ako kikilos. Nahalata yata ni Jonas ang pagiging kabado ko kaya pinainom muna niya ako ng maligamgam na tubig. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako. Ayos lang, kaya ko to. Natatawang sabi ko. Ngumiti siya. All throughout the ceremony, I could feel Vian's eyes looking at me, especially when I was singing. Ako man ay napapatingin din sa kanya, lalo na mag-exchange na ng vows ang mga ikinakasal. Our eyes met for a brief moment, but I quickly looked away. Medyo teary-eyed ako sa eksenang iyon. All my life, I had always dreamed about my wedding day, but the way things were in my life right now, I thought it would remain to be a dream for a long time. Love took a lot of work and it needed a lot of patience. Hindi ako cynical about love. I still believed in love and in finding the right one. It took two people to make it last.
Two people who would fight for their love. Mas naging realistic lang ang pananaw ko sa pag-ibig. Nang nasa reception na kami, ay lalo ako naging uneasy sa sitwasyon. Alam ko na mga pakulo tuwing may kasal. Kung dati ay game akong sumali sa bouquet ceremony, ngayon ay nangingimi ako. Sa tingin ko kasi, todo-todong kantsaw ang gagawin ng barkada sa amin. Nang pumasok nga ako sa reception area, ay binulungan agad ako ni Gwen. Huwag ka mag-alala, wala si staff dito. I heard from a reliable source that they were finally over for good. She said, then she gave me a playful wink. I just shrugged. Ano na naman ang tumatakbo sa isip mo, Gwen? Huwag mong sabihin nasa isang mesa lang kaming dalawa. Naiinis, sabi ko. Well, I guess you just have to find out for yourself, she said, and her eyes twinkling. Maski si Pao ay nakasibad na rin. Sige, pumunta ka na lang sa table mo. I think it's table 6. Nandun na ang tropa. Nauntog na rin ang kaibigan ko at sa wakas alam na niya ang gusto niya sa buhay niya. Ngiti-ngiti sabi ni Pao. Umiling na lang ako at naglakad patungo sa table 6. Nandun na nga ang barkada. Isang silya na lang ang bakante roon. Bigla akong kinabahan dahil ang katabi ko ay si Vien. Tumayo siya nang makita akong dadating. Dito ka na. Inalalayan niya ako sa pag-upo sa silya. Salamat, sagot ko. Hindi ko mibo ang barkada pero halata ko ang sanyasa nila. Maya-maya lang ay isa-isa nang umalis ang barkada hanggang kami na lang ni Vien ang natira sa mesa. Gusto ko na rin sanang tumayo pero nag-aalangan ako. Mukhang pinagkakaisahan tayo ah. Biro ko para lang maibsan ang tensyon sa pagitan namin. Hindi naman. I just specifically asked them leave us alone for a few minutes. Seryosong sagot niya. Why? Because I want to apologize for everything I've done and said to you. Alam ko nasaktan kita dahil hindi ako naniwala sa mga paliwanag mo. At mas kinampihan ko si Steph. Nahihiya ako sa'yo dahil pinagdudahan kita. I have no excuse for my behavior. I was just blinded with jealousy and my false pride. I'm sorry I ever doubted you. I should have known better you're now that kind of girl. I'm really sorry, Lily. Will you forgive me? Okay na yun, Vien. Naintindihan kita sa naging reaksyon mo. Ako man nagulat nang makita ko ang mga retokadong litrato. Natural lang ang maging reaksyon mo. Ngumiti ako. Para sa akin ay walang dahilan para hindi ko tanggapin ang apology niya. Ang mahalaga ay narealize niya ang kanyang pagkakamali. Hindi rin naman talaga ako makapagpatanim ng galit. Salamat at tinanggap mo ang apology ko. Can I make it up to you? How? Pwede ba uli kitang ligawan? I want us to start over, Lily. I'm willing to start from scratch. I want to erase all the pain and heartaches I've caused you. I was a fool to believe Steph, and I'd be a bigger fool if I let you go completely. No need, Vien. You mean, bastard ako? Nalungkot na sabi niya. Umiling ako. No, what I mean is, let's not start from scratch. Let's just learn from all the mistakes and the heartaches we've been through. Sa tingin ko, mas tatatag na tayo ngayon dahil sa mga problemang pinagdaanan natin. Hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin siya muli dahil mahal ko na rin siya at alam kong ganun din siya sa akin. Ngumisi siya ng maluwag. Thank you, Lily. For this second chance, sisiguruhin ko makakabawi ako sa iyo habang nabubuhay ako. Is that a proposal? Akala ko ba ay hindi ka pa handang mag-asawa? I gasped. Tinitigan niya ako sa mga mata at ginagap niya ang aking kamay. When we were apart, that was when I realized I wanted to spend my lifetime with you, and I made a vow that I would do anything to get you back into my life. I love you, Lily, for now and for always. Then he reached for something under the table. For you, he said at he handed me a bouquet of red roses. Salamat. I love you too, Vien. Forever. Kinuha ko ang mga bulaklak. Sandali kaming nagkatitigan at sabay kaming napangiti. Naistorbo lang kami nang marinig namin ang pagtunog ng mga baso.
Humihingi ang mga bisita ng halik mula sa bagong kasal. Tumingin kami sa mga bisita at doon namin nakita na sa amin pala nakatuon ang pansin nila. Pati ang videographer ay nakatutok sa aming mga kilos. Kiss! Kiss! Hiyaw ng mga tao sa pangunguna ni Gwen at Pao. Wala na kami nagawa kundi pagbigyan sila. Vian leaned towards me and gave me a sweet kiss amidst the cheer from the crowd. Pero parang hindi namin naririnig ang giyawan nila. We were both lost in the moment and in each other. And that was all that mattered. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Steph at Vian. At lagi po nating tatandaan, kung mahal mo talaga ang isang tao, ang lahat ng hirap ay nagiging daan tungo sa mas matibay na pagmamahalan. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay minakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.